Anyway, hallelujah, nagpapasalamat po tayo sa Diyos, tumanggap man o hindi. Hallelujah, kasi ang mahalaga sa lahat po, makita natin na merong Diyos sa atin pong mga buhay na siyang nagpapala sa bawat isa sa atin. Amen, huwag tayong malungkot na hindi tayo tumanggap. Huwag tayong magtampo, pag hindi po kayo tumanggap, maging masaya lang kayo sa buhay ninyo. Amen. Hallelujah. Kasi yung maalala ko palagi yung sinasabi ng wife ko, ang pagiging masayahin ay mabuti sa katawan. Hallelujah. Kaya gawin lang natin na maging masayang buhay natin, ano man yung problema, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. Maging happy ka lang. Amen. Hallelujah. Dahil darating din yung araw na lahat ng mga pinagdadaanan natin papawiin ng Diyos. Hallelujah, and tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Gusto ko pong basahin sa inyong salita ng Diyos dito po sa aklat po ng Matthew chapter 13. Unahin ko sa English and susundan ko ng Tagalog. Sabi po niya, verse 23 ng Matthew chapter 13, the seed that fell on the ground soil or on the good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Sa Tagalog sabi niya, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lang. Hallelujah. Purihin po ang pagkakabasa po ng salita po ng Diyos. Gusto ko pong pag-usapan natin ito po, good and rich soil. Somebody say good and rich soil. Meron pong mabuti at mayamang lupa. Hallelujah, na napakalaga na maintindihan po natin, makita natin yung buhay natin. Ito ba yung angkop sa atin pong buhay? Tayo ba itong tinutukoy ng Panginoon? Kasi kung hindi, malamang kung hindi ikaw yun, baka andun ka sa kabila. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung parable na ito, the parable of the sower, meron pong 4 na klase ng lupa na tinaniman. At isa doon, ito yung tinatawag natin na good and rich soil. At ang napakasaklap, mayroong 3 klase ng lupa na natamnan na hindi tumubo. O kay tumubo pero panandalian lang yung kanyang pagtubo. At ito po ay sandali na kung saan nalalanta hanggang sa mamatay na parang wala nang silbi. And I hope and pray na makita natin na sa umagang ito, yung buhay natin, andito tayo sa tinatawag na good and rich soil. Hallelujah. Dito po sabi ng Panginoon, sabi niya, ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ba tayo ngayon? Kasi hindi lang nakikinig ang tinutukoy ng Panginoon dito. That's why pagpapansinin po ninyo, kahit yung mga disciples ng Panginoon, even James, sabi ni James na yung mga taong nakikinig at hindi naman nila isinasagawa ang kanilang napapakinggan, anong sabi niya? Yung taong ito ay parang humarap sa salamin, nakita niya ang kanyang mukha at nakalimutan niya kung anong kanyang itsura. Ibig sabihin, hindi na bago ang kanyang itsura. Kasi hindi niya inayos. Pero ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos ay sinasagawa niya ito. Makikita mo na kung saan may pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Andito ba yung kausap ko na nagbabago ang kanyang buhay? Kasi kung hindi nagbabago ang buhay mo, sayang ang pagpunta mo sa church kada linggo na hindi ka nababago. Hanggat hindi nababago ang buhay ng isang tao, hindi ko alam kung ikaw itong mabuting binhi na ito o mabuting lupa na ito. Ano pang sabi po niya dito? Sabi niya, at nakakaunawa nito. Napakahalaga na hindi lang natin naririnig, inuunawa natin yung salita ng Diyos. Panginoon, ano nga ba itong ibig sabihin nito na aking narinig? O kaya itong nabasa ko, Panginoon, ano nga bang ibig mong sabihin? At
papaano po natin malalaman na kung saan tayo po itong mabuting lupa na ito na tinutukoy ng Panginoon? Kasi makikita natin dito na kung saan only in the good soil will multiply good quality harvest. Doon lang sa mabuting lupa, hallelujah, nakakaroon ng tinatawag po natin na may multiplication na nangyayari, hallelujah, and there also be a good quality harvest. Kasi andun na kung saan sabi niya 30, 60, and 100 yung atin pong pwedeng anihin. Sa Tagalog, sabi po niya, napakarami ang bunga. May marami, may napakarami. Asan ka doon? Hallelujah. At yung iba na may katamtaman, ito po yung mabuting binhi. Okay, mabuting lupa na tinutukoy ng salita ng Diyos. Paano kung hindi ka naging mabuting lupa? Actually, sabi nga ng salita ng Diyos, ito pong mga lupang ito, walang nangyari sa kanila. Ibig sabihin, ang Kristiyano na hindi niya binubusising maigi, hindi niya pinapakinggang maigi yung salita ng Diyos, at hindi nito inuunawa, walang nangyayari sa kanyang buhay. Sinong gusto may mangyari sa kanyang buhay? Panahon na mga kapatid na unawain natin, di lang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. At paano natin inuunawa kung hindi natin sinusundan yung sinasabi ng Panginoon? Anong sabi ng Diyos? Meditate. Doon lang natin maunawan ito when we meditate on the Word of God. Hallelujah, kung paano natin i-meditate yung salita ng Diyos, ultimo, hindi mo pinubuksan yung Biblia mo. Hello? I thank God, hallelujah, na sa mga panahon na kung saan, minsan may mga panahon na idinadaan tayo ng Diyos sa isang area ng buhay natin, na doon natin marirealize na kung saan napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hello? Huwag po sana kayong dumating sa isang point sa buhay po ninyo na makita nyo lang ang kahalagahan ng salita ng Diyos doon sa punto na talagang kailangan nyo ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Ang dami na nating narinig. Actually, dito po salita ng Diyos, sabi niya doon sa Proverbs chapter 3 from verse 1, sabi niya doon, "My son, do not forget my teaching." Noon, sabi ko, Lord, saan mo ba pinapatungkol itong salitang ito? I was just thinking na kung saan, minsan inisip natin, itong teaching na sinasabi niya, siguro yung nandoon sa lumang tipan, na sinasabi ng salita ng Diyos. No, I believe na kung saan when God spoke His word, nung sinalita ng Diyos yung kanyang yung salitang ito, alam na ng Panginoon na kahit yung teaching ng ating Panginoong Jesucristo, naka-include na dito, na sinasabi po ng may sulat ito, "My son, do not forget my teaching." Why? Ang sabi niya doon, "Keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years." Yun yung sabi niya sa verse 2. It will prolong your life. Ilan daw? Many years. Hallelujah. Sino yung gusto niya na yung gagawin ng Diyos, God will prolong your life many years. Andito po yan sa salita ng Diyos. Hallelujah. Ganyan po anong tawag dito, yung gaano makapangyarihan itong salita ng Diyos na ito. It will prolong your life many years. Hallelujah. Kanino kayang buhay yun? Natatanggapin niya. Hallelujah. Na hahaba pa ang buhay mo. Parang yung iba ayaw na ng mahabang buhay. Hallelujah. Hindi lang mahabang buhay. Alam niyo ba na sabi niya doon sa verse 16? Hallelujah. On her right hand, ano doon? Sabi niya, riches and honor. And on her left hand, anong sabi niya doon? Long life. Hallelujah. May mahabang buhay ka na, masagana pa ang buhay mo. Hallelujah. Yung iba mahabang buhay pero hindi masagana. Di ba? Hallelujah. Meron namang masaganang buhay, sandali lang naman. Di mas maganda, kaya nga ang Panginoon, pinagsabay niya ito. Hallelujah, na meron ka ng mahabang buhay, masagana pa yung buhay mo. Hello?
Ito po yung pong mga good and rich soil. Kasi kapag ikaw ay mabuting lupa, tumutubo ito, namumunga, sabi niya 30 folds, 60 folds, 100 folds. Yung inaani mo. Pag umaani ka ng ganun, ibig sabihin, ang buhay mo, pinapasagana ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka lang sumasagana sa mabubuting gawa. Hallelujah. Kasi may pangako din ang Panginoon eh. Yun yung sabi niya kay Pedro. Sabi ni Peter kay Lord, ano naman ang para sa amin? Kami sumunod sa iyo, iniwan namin lahat. For the sake of your kingdom, we left our home. Hallelujah. Our family. We left everything for the sake of your kingdom. Ano naman ang para sa amin? Sabi ni Pedro. Anong sagot ni Jesus sa kanila? Walang nag-iwan ng kanyang pamilya, tahanan para sa kaharian ng Diyos na hindi tatanggap ng may kaisandang ulit sa buhay na ito. Sa buhay na ito may pangako ng Diyos. At ang sabi niya, at sa buhay na darating, may buhay na walang hanggan. Kanino kayang buhay yun? Hallelujah. Minsan ayaw nating paniwalaan na may pangako ang Diyos para sa iyo. You have to make sure that your heart, that heart na meron ka sa umagang ito, mabuting lupa yan na tinataniman ng salita ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Kung papansinin po ninyo, ito po ay napakalaga na makita po natin. Sabi niya sa verse 11 ng Luke chapter 8, isinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, ang binhi daw ay ang salita ng Diyos. Kanino ito itinanim? Itinanim ng Diyos sa ating mga puso. Hallelujah. Hindi lang tayo yung mabuting binhi na itinanim ng Panginoon. In the first place, pag makikita po ninyo, it was God the Father not only sent His Son, He gave. At alam po natin na pag sinasabi natin na giving, it is a kind of sowing. Hallelujah, siya mismo ang nagtanim ng kanyang anak para siya ay umani. At tayo po yung inani niya. Hallelujah, when we accepted Christ as our Lord and personal Savior, we became the family of God. We became a child, a sons, and a daughter of God. Hallelujah. Dahil kay Jesus yan. At ang sabi din ng Panginoon, hallelujah, ang nagtanim ay walang iba kundi yung anak. Ito yung sabi niya sa Matthew 13, 37-39. Sumagot si Jesus, ang nagasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Sino daw yung nagasik? Si Jesus. Hallelujah. Ito pang sabi niya, ang bukid ay ang mundo at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Kabilang ka ba sa kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, ikaw yung itinanim ng Panginoong Hesus. At kung hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos, hindi ikaw yung itinanim, maaring may ibang nagtanim sa iyo. Kaya sa totoo lang, hindi lahat ng nandito itinanim ng Diyos. Kaya na importante nanangan tayo, matunan tayo, may bilay tayo. Walang mabuti na, anong ibig sabihin? Walang hindi mabuting itinanim ang ating Panginoon. Lahat ng itinanim ng Diyos, mabuti yan. Yan yung sabi ni Jesus. There is no good except my Father who is in heaven. At bawat binhi na itinatanim, hallelujah, ay mabubuti. At dapat yung meron ka mabuti rin. Amen. Yung tinatanim mo mabuti. Ang totoong mabuting lupa, hindi nagtatanim ng galit. Meron ba dito yon? Minsan iba yung itinatanim mo. Pag meron ka pang ganon, you have to make sure na wala na yon. Kasi si Jesus hindi nagtanim ng galit, hindi nagtanim ng sama ng loob.
Aba kung meron ka pa nun, hello, medyo alanganin. Sabi mo dyan sa katabi mo, alanganin. Hallelujah. Makita natin na sabi niya, those who only hear and try to understand the Word of God. Good soil. Makita natin dito yung principle ng good soil. Good soil will not react negatively, but they only obey and respond. Ito po yung makikita natin. Minsan kasi pag tayo nasasaktan, nagre-react tayo. Tama? Pag tayo po ay, alam mo pag minsan nasasabihan ka, nagre-react. Pero alam nyo, ang mabuting binhi o mabuting lupa at the same time, good seed, hindi daw nagre-react. Hallelujah. Kinakailangan na kung saan, hindi nagre-react negatively. Pwede kang mag-react in a positive way. Hello? Hallelujah. Hindi sa negatibong kaparan na, ako naman ang pinaparinggan. Okay, hindi ka lang napansin, hindi ka lang, anong tawag dito, na napag-lead o na-acknowledge. Wala namang say-say yung ginagawa ko dyan. Hindi naman ako napapansin dyan. Diba? Ilang ano na ako na pumupunta dyan. Hindi naman namamansin yung mga Kristiyano dyan. Hallelujah. Kahit hindi ka pinapansin, ang mahalaga kung napapansin ka ni Lord. Yun yung mahalaga. Pag napapansin ka ni Lord, yun yung maganda na mangyari sa buhay mo. Kaya diyang katabi mo, minsan hindi ka hinahay, di ba? Hindi ka kinakamayan. Meron ba dito nun? Hallelujah. Isipin mo na lang na kung bakit ka kinakamayan yan, nahihiya sa'yo. Nahihiya sa beauty mo. Huwag ka na lang mag-isip ng hindi tama. Napakalaga na isipin po natin yung ating pagsunod pag narinig natin ang salita ng Diyos. Even it hurts us. Hello, minsan nasasaktan tayo pero napakalaga na alam natin na tanggapin habang inuunawa natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya dito sa Proverbs, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid, sabi niya sa kanyang pag-uugali, ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Hallelujah. Pag hindi mo raw, may nagsasabi sa'yo na ganito at ganyan, hindi mo matanggap sarili mo. Anong sabi niya? Di Pangasinan kanto ang bagal ka kuno. Hallelujah. Kahit minsan na nasasaktan tayo, parang isipin mo na hindi naman ikaw yun. Hallelujah. Lord, ako nga ba talaga yun? Di ba? Lord, kung ako yun, patawarin mo ako. Hindi yung wag mong sabihin na, hindi naman ako yun bakit ako sinasabing ganito, ganyan. Minsan yung mga yan, magsasalita, hindi iniisip yung kanila mga sinasabi. Diba? Merong mga ganoon na hindi na parang makariak wagas. Hallelujah. Pero sa totoo lang, minsan hindi natin nakikita yung mali natin, tayo. May mga tao na papansin. And sometimes, hindi natin alam, ginagamit sila ng Diyos para tayo po ay ituwid. Kahit isipin mo na hindi para bang masakit, pero you need na kung saan tanggapin ang katotohanan. Kaya nga ang salita ng Diyos pag ito ay talagang tinamaan ka, gumuguhit. Why? Hallelujah. Sabi niya, sumusugat. Kasi nga matalas po ito yung salita ng Panginoon. Buhay at makapangyarihan. Tanggapin lang natin. Hallelujah. Receive correction with an open heart. Tanggapin natin na, Lord, alam ko Panginoon may mali ako. Ituwid mo po ako sa aking mga mali. Yun lang naman ang hinahanap ng Diyos sa atin Yung aminin natin. Kasi habang tayo po ay nagkakaroon ng, anong tawag dito, nagmamatas tayo. Panginoon, ayaw nating aminin. Darating yung time,
the Israelites people, dumating sila sa point that God humbled them. Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, kung bakit din ginawa ni Lord yun, sabi ni Lord sa kanila, this is for your own sake. Kasi pag nararamdaman natin that God humbled us, hallelujah, Lord, do it your way. Kasi sabi din ni Lord this is for your own good, why I'm doing these things. Hallelujah. Tinuturoan tayo ng Diyos, tinutuwid tayo. Kasi pagdating ng time, tayo din ang aani. Hallelujah. Kailangan lang natin na kung saan buksan ang ating pong mga puso. Hallelujah. At napakahalaga din sa buhay po natin that kinakailangan protektahan po natin yung binhi natin. Protect your seed from dropping it on hard or unhealthy soil. Hindi lang basta natin, anong tawag dito, hasik ng hasik. Hallelujah. Kinakailangan din natin na protektahan. Ito ba yung good soil? Di ba? Ito ba yung... Kasi kahit good seed yan, kung natanim yan sa hindi good soil, may yung mga nagtatanim, may mga variety po ang kanilang mga itinatanim. Magtataka ka bakit hindi pare-pareho ang kanilang ani. Yung bigas na nabibili ninyo, may masarap, may hindi masarap. Kasi may quality yan. Tataka ka bakit mahal kasi di kalidad yung binibili mo. Hallelujah. Yun ngang rice na kung saan binibili ko. 3 klase na rice. May black rice, may brown rice, may red rice. may white rice And you know what? Ang kagandahan kasi nito, hindi lang quality na rice. Hindi talagang maganda sa katawan ng tao na kung saan na kumakain ito. At alam nyo ba na kung saan magugulat ka pagdating ng anihan, mayroon pong mga umaani na kung saan talagang maganda yung kanilang klase ng ani. Merong part dito po sa Nueva Ecija na ang sabi nila, yung 1 hektarya nila, aani sila hanggang sa more than 200 kabans. Magugulat ka, bakit ganun? Kasi yung quality ng soil po nila, ang ganda. At ang masarap pa dito, 3 beses sila na nakapagtatanim sa 1 taon. Kaya talagang humahakot sila. Diba? And you know, in the spirit realm, sa buhay din nating mga Kristiyano, pwede rin tayong humakot Pwede tayong humakot hindi lang 3 times a year yung harvest po natin. Why? Ang sabi po ng salita ng Diyos doon po sa aklat po ng Psalms chapter 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth much fruit in his season. Hello? Hallelujah. Makita mo na kung saan pwede kang pamungahin ng Diyos kahit hindi ka panahunan. Hello? Kasi good soil ka Hallelujah. Hindi ka lang good soil. You are a good seed. Hallelujah. Kaya talagang pag makita mo, ang Diyos ang nagtanim sa'yo, makikita mo yung isang tao na Diyos talagang nagtanim sa kanya. Kasi nakikita mo yung mga mabubuting gawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Na kahit anong gawin ng kaaway, hindi mo kayang baguhin. Hallelujah, yung destiny ng taong ito. Yun yung tandaan po natin. Hallelujah. Come what may. Hallelujah, sa buhay mo kapatid, pag si Lord ang nagtanim sa'yo, anuman ang pagdaanan mo. Hallelujah. Bakit? Rooted and grounded ka Hallelujah. Can you imagine na ang buhay ng isang tao, kaya isang Kristiyano na inaagusan palagi, hallelujah, ng banal na espiritu ang kanyang buhay. Sabi niya, kailanman hindi darating yung drought sa buhay mo. Kanino kayang buhay yun? Yung walang drought, hallelujah, na mangyayari sa buhay mo. There may be times in your life na merong mga pinagdadaanan ka, pero dadaan ka lang dyan. At bakit ka dadaan dyan? Kasi may pagdadalhan sa iyo ang Panginoon.
Hallelujah. Ibig sabihin, to the next level ka. Amen. Hallelujah. May ginagawang Diyos sa buhay mo. At habang dumadaan ka sa area niya ng buhay mo, hallelujah, hindi ka lang pinapolish ni Lord. Hallelujah. Yung iba pinapaalis ni Lord eh. Pero ikaw, pinapolish ka ni Lord. Hello? Sa totoo meron yun. Hallelujah. That's why even David, sabi niya, they that are planted in the house of God, anong sabi niya doon? They will flourish. They will flourish. Hallelujah. Ibig sabihin, nananagana ka. Kung ikaw ay itinanim ng Diyos mismo sa kanyang kaharian. That's why you need to make sure that you belong to the kingdom of God. Somebody say, I belong to the kingdom of God. Hallelujah. Thank you, Lord. We belong to your kingdom, Lord. Hallelujah. Itutuloy ko po yung binabasa ko kanina kasi para makita natin, ma-distinguish natin, hallelujah, anong klaseng binhi tayo. Sabi niya, ang bukid ay ang mundo at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo, hallelujah, may masasamang damo ha. Sabi niya dito, ang masasamang damo naman ay mga sakop ni Satanas. Hallelujah. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Meron ding nagtanim, hindi lang si Lord. Dapat siya pang itanong kasi siya. Di ba? Dapat tatapatan niyo matan. Siya pa kasi ang itanong mo siya. Si Lord kasi o si Satanas? Aliwan namin, intanam ng Lord. Hallelujah. Kasi wala mo tira-araw manananam. Kaya kung nakikita mo, iba yung itinatanim mo, hindi mabuti. Dapat lang na kung saan baguhin natin. Makita natin na, Lord, ako yung itinanim mo, bakit iba itong itinatanim ko o kaya inaani ko? May nagtanim na iba. At dapat hindi ikaw yun. Amen ba? Hallelujah. At ang anihan, sabi niya dito, ay ang katapusan ng mundo. Ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel. Kaya nga sabi ng mga farmers sa Lord nila, Lord, tatanggalin ba namin yung mga masasamang damo? Tingnan po ninyo, si Lord binibigyan din ng pagkakataon. Huwag. Kasi din, pinoprotektahan din ni Lord yung mabubuting binhi, mga tanim. Sabi ni Lord sa kanila, pag binunot ninyo yan, baka apektado yung iba. Mabubunot din sila. Hayaan nyo lang silang sabay lumaki. Bakit? Dahil sa katapusan, lahat din pagbubuko din ng Diyos. Kaya dapat tayo po ng mga Kristiyano, sinesearch natin yung buhay natin because there will be a day in our life. Sabi ni Lord, we will give an account before the Lord. At ang nakakalungkot na ang tagal mong Kristiyano, hindi na bago ang buhay mo. Hello? Sinong alam niya, nakikita niya na babago ang buhay niya? Minsan gusto natin na umani tayo ng madami. At sa totoo lang, pagpapansinin po ninyo, hindi lang tayong umaani, pati yung mga umaani din sila, kaya lang hindi quality yung kanilang inaani. And sometimes, pag tinitignan mo yung sarili mo, kasi ang matalinong Kristiyano, tingnan po ninyo ito, ang matalinong Kristiyano,
tinitignan niya, tinitimbang niya ang nangyayari sa kanyang buhay sa bawat araw. Sa bawat pinagdadaanan natin, meron pong lesson si Lord para sa atin. At kapag hindi po tayo natututo, alam niyo yung nangyari sa mga Israelites, hanggat hindi sila natuto, ikot lang sila ng ikot doon sa wilderness. Ano ang nangyari sa kanila? Puro wilderness experience lang. Paulit-ulit lang. Hanggat hindi po tayo natututo, si Lord pinapaikot-ikot lang tayo doon eh. Hindi ka muna pwedeng makarating doon. Kasi hindi ka pa nakapasa eh. Hanggat hindi tayo nakakapasa, hallelujah, sa itinuturo sa atin na Lord na lesson sa buhay. Iikot at ikot lang tayo doon. At ang mahirap, mapapagod ka. Hindi ka lang mapapagod. Baka hindi ka talaga makarating. Oo. Sabi nga ng Panginoon silang lahat, ito babasahin ko po sa Book of Hebrews chapter 3 verse 15. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang maghimagsik sila laban sa Diyos. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at nangimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ba ang sinumpa ng Diyos na hindi makakamtan ang kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Hindi na sila pinahintulutan ng Diyos na makarating ng promised land. Kaya minsan yung promised land ni Lord, promise lang minsan din. Why? Because these people, hallelujah, nakita nila lahat ng kabutihan ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, they have hardened their heart. Tumigas ang puso nila. Ito po yung mga Kristiyano na sa panahon po natin ngayon, dito po sa time, pag dumating yung apostasy time sa buhay ng Kristiyano, ito po yung pong mga kumalyo ng kanilang mga puso na kahit anong gawin mo na, ang ganon to'y pangikungkung may salita na katawan ang gapula. Imawot la. Pero nung nakapayo ni may puso ya saragto ni nabago, may salamat kayo't katawan. Amen. Ibig sabihin, God is a gracious God sa buhay mo. Hallelujah. Ang tayo alaga naman, napakalaga na kung saan, sabi ko nga, we receive correction with an open heart and we have to be a person who responds now. Hindi na yung sa susunod na lang na araw, when you hear the word of God, sabi nga, do not harden your heart as in the days of provocation, when your forefather provoked me. Hallelujah. Akin, agay kaabig na katawan at bilay da. Anong nangda say pakayari na Diyos sa katawan, andak dakala pakalaw. Can you imagine that? Hallelujah. Anong nangday provision na katawan at say si karaagaw-agaw. Pero akin at uman ni agiram balot manisya. Sometimes nakikita na natin na ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. You have to thank God. Hindi yung, Lord, ang dami mo pang hinahanap. Thank God. Pasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah, na kahit sa maliit na biyaya na nararanasan natin, minsan hinahayan ng Diyos na ganun yung nararanasan natin. Why? Yun yung sabi din ng Panginoon Katamtaman lang. May mga blessings si Lord, katamtaman lang. Di ba? Wala ra may time no katamtaman may blessing, mang-complain ka. Hallelujah. Sabihin mo na lang, ako'y naniniwala na isang araw, hindi lang katamtaman lang ang pagpapalang darating sa akin. Bakit? Merong susunod doon merong ang iba'y marami
may katamtaman, may marami. At ang maganda, darating ka doon sa napakarami. See? Meron lang talagang proseso, may step by step na kung saan ginagawa ang Lord. Darating ka rin dyan, kapatid. Hallelujah. Until, sabi ng salita ng Diyos, you reach the fullness of God's blessing in your life. Pwede bang tumayo po tayong lahat sa oras na ito at pasalamatan natin ang Diyos? Lord, I know that I am a good soil. It is you who planted me, O God. Hindi ang kaaway. Pero kapatid, pag nakikita mo ang sarili mo, na parang kakaiba yung nangyayari sa iyo, mag-isip din tayo. If your life is not changing, hindi nababago, hindi nagbabago ang buhay mo. Ito yung panahon na kung saan sabihin natin, Lord, baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ako. Or ikaw naman itong tao that you're trying to change the way you are. Parang gusto mo na ikaw mismo baguhin mo yung buhay mo. Gusto kong sabihin sa iyo, kung ikaw yan, hindi mo mababago ang buhay mo kung wala si Lord. Siya lang ang kayang bumago ng buhay. Let's believe Him. Let's trust Him. The process na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, magtiwala tayo sa Diyos. Manampalataya tayo na all things will work together for good to them that love Him, to them who are called according to His purpose. Pero hanggat hindi tayo nagpapabago, hanggat hindi tayo nananahan sa salita ng Diyos, kasi gaya ng sabi ng Panginoon, my son, do not forget my teaching. Anong ibig sabihin po ng Panginoon para sa atin na hindi natin dapat kakalimutan yung kanyang turo? Ibig sabihin ni Lord, every day of our life, you need to memorize His word, His teaching. And you're just meditating on it. Kasi hindi mo naman ma-meditate yan hanggat hindi mo nami-memorize yan. As you memorize the Word of God, you can meditate on His Word. Why? It is already in your mind. At hayaan mo naman na kung saan habang minimeditate mo ito, dalhin ng Diyos dyan sa puso mo hanggang sa maunawaan mo yung kanyang salita. Hallelujah. Tayo po ng mga Kristiyano, sinasabi natin, gusto natin na yung pamilya natin magkaroon ng good name. Magkaroon tayo ng favor kay Lord. Hallelujah. Alam niyo ba, nasabi din ng Panginoon mula doon sa kanyang salita? Habang tayo po inuunawa natin ang salita ng Diyos, habang tayo po nagkakaroon po tayo ng tuwirang takot sa Diyos, sabi ni Lord din, hallelujah, may pangako si Lord, then you will win favor and a good name in the sight of God and in the sight of men. Yung pinag-pray mo, hallelujah, na magkaroon ng mabuting pangalan yung angkan nyo, magkaroon kayo ng pabor mula sa Diyos. That good name, that favor can only be found in the Word of God. As we soak ourselves, hallelujah, in His Word, His promise, you will be like a tree planted by the rivers of living water, and you will bring much fruit, hallelujah, and your leaves will never withers. Drought will not come to you. Ibig sabihin, luntian palagi. Hayaan mo na sa buhay mo, sa bawat araw, dinadaluyan ka ng banal na Espiritu ng Diyos.
Why? Without the Spirit of God in our life, we cannot live that kind of life that God wants us to be. Si Holy Spirit lang ang pwedeng bumago ng buhay natin. Hallelujah. Siya lang ang pwedeng gumawa ng mabubuti sa buhay natin. Pwede bang sabihin natin, Holy Spirit, I need you in my life. I need you every day. Sa bawat hakbangin namin, kailangan ka namin, banal na Espiritu. Lord, pwede ba, Lord, maranasan ka namin sa araw na ito, maramdaman ka ng bawat isa, that we are that seeds, we are, hallelujah, that good ground, na ikaw mismo ang nagtanim, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay, hindi ang kaaway. Baguhin mo kami sa iyong kaparaanan. Let the fear of the Lord of God be in our heart. At hayaan mo, Panginoon, na hindi kami maging matalino lang sa aming sariling pananaw. Hallelujah. But I'm praying, oh God, that through wisdom, oh God, that comes from you, Lord, we're gonna feel our hearts and our mind, Lord God, para makita namin, Panginoong Diyos, who we are. Hallelujah. Makita namin, Panginoon, na totoong ikaw, O Diyos, O God, ang nagtanim sa bawat isa sa amin, O God. Thank you, Lord God. I am praying, Lord, kung ikaw din lang ang nagtanim sa amin, Panginoon, O Diyos, sa mundong ito, ilagay mo rin sa aming mga puso, Panginoong Diyos, O God, ang mabubuting binhi na pwede naming ihasik. Itanim, Panginoon, sa maraming tao pa, Panginoong Diyos, O God, upang kanila din maranasan anumang mga nararanasan naming kabutihan buhat sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga buhay, hallelujah, nang nadirito, Panginoon, na nagnanasa pa, Panginoong Diyos, O God, na maranasan ka. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, dakilain ka. Hayaan mo ng bawat salita mo mag-ugat sa aming pong mga puso, until we may found ourselves, O God, that we are being rooted and grounded in your words, O God. Change us, O God, day by day, Lord. Change us, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pinagpapala ka namin, O Diyos, pinapasalamatan. Dinadakila, Panginoon, O God, ang iyong pangalan sa lugar na ito. May taas ka sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyong bawat pamilya na nandirito. Maraming salamat, O Diyos, O God, sa bawat nanay, Panginoon, na nandirito. It's a Mother's Day, O God. We thank you, God, for we have a godly mother just like them, O God. I pray, O God, hallelujah, Lord, kung paanong itinanim mo sila sa aming mga buhay. Hallelujah. Yung buhay na meron sila, Panginoong Diyos, it reflects, O God, the beauty of your holiness in their lives, O Lord God. And in the lives, O God, of many people, O God. Hallelujah, na kung saan, Panginoon, patuloy na naapektuhan ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, O God, sa lahat ng pabor mo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo. Dinadakila ka namin, pinaparangalan sa aming mga buhay. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa araw na ito. We give you praise. We give you honor and glory. For this we ask in Jesus' name.